pinili ng Panginoon na dating sa dilim, ngayon ay liwanag na. Dapat maliwanag na yung ating mga buhay. Pag binuksan mo lang kahit maliit na ilaw, itataboy niya ang itataboy niya ang dilim. Tayo ay dati ay makasalanan, pero dahil sa Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman, ngayon ay dapat nating ipahayag sa mundo na tayo ay iba na. Diba? Kung anak tayo ng Diyos, dapat ang buhay natin ay ipakita na tayo liwanag, anak ng Diyos. Ngayon po ay nasa ano po tayo, bagong tema. Ito po yung ang time po natin ay living as light by shining God's truth in darkness. Ang topic po ngayon ay our identity as God's chosen light. 1 Peter 2:9, Matthew 5:14-16. At yung ating mo mga topic po ay this month ay yan po. Yan po ang unang topic dyan, our identity as God's chosen light. Ngayon po ito. Pangalawa, light in the midst of darkness. And third, practical ways to shine God's truth. Fourth, the purpose and impact of shining light. And the fifth, leading others to the truth, to the true light. Yan po yung ating mapag-uusapan, no, topic natin. Itong buwan na ito, nawa ay hindi po tayo umabsent. Talagang ating subaybayan ang napakalagang mga topic na ito. Bilang panimula, siguro tayo muna ay manalangin, tayo po yung magsiyuko. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay muli niyong dinako, muli niyong ginising sa aming pagkakatulog. Patawarin mo kami kung kami man nakagawa ng kasalanan laban sa iyo sa mga pagkukulang namin. Kayo po yandang magpatawad, maglinis ng aming mga kasalanan. Salamat po muli sa iyong mga salita na aming pong marinig, hindi lang po ito na aming marinig, kundi higit sa lahat, ito po yung aming ma-apply, maisagawa sa mga buhay namin bilang inyong mga tagusunod, bilang naniniwala sa inyo, sa iyong mga salita. Salamat po, ito po kami sa hiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Bilang panimula, sino sa atin dito ang nakakita na ng lighthouse? Lighthouse, hindi White House. Yun, marami, no? Marami na nakakita ng ito ay parola sa Tagalog, lighthouse. Ito ay napakahalaga, di ba? Napakahalaga nito, itong lighthouse. Diba? Ito ay nakatayo sa isang lugar na malapit sa ano? Sa malapit? Sa mall? Sa dagat, siyempre. Dahil ang purpose ito, sabi diyan, ang mga parola ay nakatayo nang matayog sa loob ng maraming siglo sa mga baybayin, sa mga isla, at malapit sa mga pantalan. Mga tahimik na bantay na tumutulong, nagabayan ang mga barko ng ligtas sa delikadong tubig. Bagaman maaring mukhang simpleng tori na may maliwanag na ilaw sa itaas, ang mga parola ay may mahalagang papel sa nabigasyon at kaligtasan sa dagat. Diba? May halaga to kung bakit ito itinayo. May purpose. Kasi hindi ka naman pwede magtayo ng parola doon kung wala siyang layunin, wala siyang gagawin. Parang nagsayang ka na ng pera. Yan po 'yon. Ano ba ang papel ng parola? Yan. Ano po ang papel niya? Ano yung kanyang layunin niya? Yan. Ang pangunahing layunin ng parola ay babalaan ang mga barko tungkol sa mga delikadong lugar at gabayan sila ng ligtas patungo sa kanilang mga pupuntahan. Nagbibigay ito ng unang babala. Warning. Di ba? Dahil mahirap po talaga ang basta-basta na dadaan ka sa mga kasi kahit yun ay tubig, hindi naman porket puro tubig ay puro malalim yun. Di ba? Lalo na kung malapit na sa malapit na sa pangpang. Di ba? Ano na yun umaano na yung lupa, ay yung silalim niya. Ano na yun umaano yung tumataas. Hindi siya malalim. Kaya ito ay nagbibigay ng babala, ito ay nagbibigay gabay, tinutulungan nila ang mga barko na makakbay sa ligtas na kanilang dadaanan. Pangatlo,
Ang pagkilala, bawat parola ay may natatanging pattern ng ilaw, tinatawag na katangian, na tumutulong sa mga mandaragat na malaman kung nasaan sila talagang pupunta. Yan po ang halaga ng parola. Di ba kahit yung mga magsiman, di ba yung mga seaman, mga kapitan, yun ang nga nilang dapat alam nila yan. Yung bagay na yan. Kaya yan po yung ating ang gamit po ng lighthouse. Ngayon sa modernong paggamit ng mga parola, bagamat ito ay ngayon ay uso na yung tinatawag na GPS. Ang karamihan sa mga barko ay gumagamit ng GPS at radar para sa nabigasyon. Ngunit ang mga parola ay malaga pa rin bilang backup na sistema at bilang mga daymark o visual na palatandaan sa araw. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, pwede kasing yung GPS kung walang ilaw, walang kuryente, hindi gagana. Diba? Hindi katulad ng lighthouse, yan ay kahit mawala ang ilaw, kahit mawala yung source niya, meron pa rin yan. Hindi yan nawawala ng light, hindi siya nawawala ng liwanag. Marami rin parola ang naging mga makasaysayang puok na umaakit ng mga bisita na mosisa sa kanilang mga kwento at kamangamangang tanawin. Kaya napakaganda po pag tayo po ay napuntahan natin yun, nasilayan natin yung tinatawag na lighthouse o parola sa Tagalog po. Kaya bilang ng ating Panginoon, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa John 8:12, ang sabi niya doon, tingnan po natin, sa John 8:12, bago tayo magsimula, naalala ko lang, na pumasok lang sa aking isipan. Sabi po dito sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yan. Kaya, ang ating pong ngayon ay tayo ay sinasabihan ng Panginoon na kung tayo ay sumusunod sa Kanya at kinikilala siya bilang ating Panginoon at sarili ating tagapagligtas, tayo ngayon ay mga ilaw o liwanag sa mundong ito na madilim. Kaya ang ating pong topic ngayon ay our identity as chosen light. Ang ating pagkakakilanlan bilang piniling ilaw. Ano sabi ni Pedro dyan? Ngunit kayo ay isang laing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayan, mga pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangangang kaliwanagan. Yan po yun. Dati tayo, mga kapatid sa Panginoon, ay nasa dilim. Di ba? Pag nasa dilim, iba ang ginagawa. Puro kasalanan. Tama ba? Kasalanan. Puro kasalanan ang ginagawa. Lahat ng uri ng kasamaan. Mga bisyo, lahat ng masamang pananalita, masamang gawain, lahat ng masama ay nasa dilim. Di ba? Wala namang gumagawa ng masama sa liwanag. Meron ba? May nakita ba kayong gumagawa ng masama sa liwanag? Di ba yung mga nang-hold up, di ba sa madilim sila gumagawa? Kasi pag sa liwanag, makikita sila, mamumukaan sila. Kaya, yan po yun. Na dati, tayo po ay nasa kadiliman, pero nang tayo ay nakakilala, nang tayo ay nasupungan ng Panginoon, tayo ngayon ay dinala sa kaliwanagan. Ngayon ay tayo ay mga, di ba? Ang ating pong text ay sa Matthew 5, 13 hanggang 16, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw na sa libutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsindi ng ilaw at pagkatapos inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay.
Gayon din naman, ang dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Bago po ito sinabi ng Panginoon, ay naituro niya yung sa verse 1 to verse 12, yung patungkol sa beatitude. Diba? Yung mga mapalad. Mapalad ang blessed are the poor in the spirit, blessed are the peacemaker, blessed are the merciful. Marami pang iba na pagkatapos nyo na ipangaral nyo sa mga alagad, ito na ang kasunod na dapat nilang gawin, ang pagiging ilaw pagka tayo ay pinili at tinirang ng Panginoon. Sige. Ano ba tayo? Di ba? Pinili at tinirang. Pangalawa, hindi lang tayo pinili at tinirang, kundi tayo po ay anak na ng liwanag. 1 Thessalonians 5:5. Ano sabi diyan? Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi na ng gabi ni ng kadiliman. Yan. Tayo po yung mga anak ng liwanag, hindi na kadiliman. Sabihin, kung tayo ay iniligtas ng pinili ng Panginoon na dating sa dilim, ngayon ay liwanag na. Dapat maliwanag na yung ating mga buhay. Hindi na puno ng dilim o ng kasalanan, kundi ng kaliwanagan na. Sabagat ang ating Panginoon, ang ating ilaw. Sabi niya, no, salamin ng liwanag ni Kristo. John 1:9, siya ang tunay na ilaw na tumatangalaw sa bawat dumarating sa libutan. Si Jesus ang tunay na ilaw at tayo ay nagsisilbing refleksyon ng kanyang presensya. Yan po yun. Di ba, pag may ilaw, di ba, alam mo, madilim. Pag binuksan mo lang kahit maliit na ilaw, itataboy niya ang dilim. Ba? Itataboy niya yung dilim. Mas malakas ang ilaw kaysa dilim pag may ilaw. Kaya, di ba, kung mapapasin niyo yung insekto na alitap-tap, nakita na ba kayo alitap-tap? Dito wala na tayong makitang alitap-tap, no? Wala na bihira na lang dahil sa mga probinsya may mga alitap-tap, di ba? Lalo na pag sila isama-sama talagang napakaliwanag nun, yung alitap-tap. Kaya, kumusta po yung ating mga ilaw? Tayo ba ay alitap-tap? No, may ilaw pa rin o wala na? Walang ilaw. Napundi na, no? Ano po ang layunin ng ilaw? Ano po ang layunin nito, mga kapatid? Ano ang layunin bakit tayo dapat maging ilaw? Sabagat sabi diyan, ang layunin nito, ang purpose, 'di ba? Katulad ng kanina yung sabi ko kanina, 'di ba, yung lighthouse? 'Di ba? Anong binibigay niya? Siya ay nagbibigay ng babala, gabay para sa kung saan pupunta yung barko para hindi sila madisgrasya. Tayo naman, ang layunin natin upang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilay-lalas na liwanag. Ba? Ano po ang nangyari doon sa mga nakakilala sa Panginoon? Yung panahon na ang Panginoon ay nagpapagaling ng yung may sakit, lalo na yung mga sinasaniban. Di ba? Ano nangyayari sa kanila nang sila ay nakatagpo sa Panginoon? Di ba? Yung may misa nakatagpo siya doon sa Mark 5 ba yun, na hubot-hubad, na hindi sinusugatan yung kanyang katawan, na punong-puno siya ng mga masamang espiritu, pero nang siya ay nakatagpo ng Panginoon, nabago yung kanyang aura. Nabago. Nawala na yung espiritu, masamang espiritu, siya ay nagbago na, nagbihis na, nabago na yung kanyang ginagawa. Sana gawin na tayo, mga kapatid. Bagamat hindi tayo sinaniban, kundi tayo ay dati ay makasalanan, pero dahil sa Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman, ngayon ay dapat natin ipahayag sa mundo na tayo ay iba na. Hindi na ako ang dating Arnold, hindi na dating basugolero, chismosa, ano pa yung mga ginagawa natin dati. Dapat na makilala tayo na hindi na tayo ganon. Sabagat meron ng layunin ang ating mga buhay, na tayo ay magpahayag ng karangalan ng ginawa sa atin ng Panginoon.
Di ba? Kung paano tayo binago ng Panginoon, ito yung tinatawag na testimony. Na dati akong lasenggo, dati akong palamura, dati akong drug addict, dati akong hindi maganda ginagawa ko, pero nang ako ay nakakilala sa Panginoon, nabago na ang buhay ko. Pangalawa, hindi lang magpahagi ng kanyang karangalan, kundi magbigay ng liwanag. Di ba sabi diyan? Walang taong nasisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Diba? Nakita na ba kayo ng banga? Alam mo yung banga? Ilagay ng tubig. Diba? Pag ibaligtarin mo, ilagay mo yung kandila doon, may liwanag ba? Wala. Walang liwanag kasi nakatakpan eh. Hindi tayo pwede maglagay ng liwanag tapos lalagyan natin ng banga. Hindi makikita. Hindi magliliwanag. At pangatlo, hindi lang bibigyan ng liwanag kundi mabuting gawa. Sabi niya, ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng ang inyong Ama nasa langit. Yan. Kung dati, nang tayo nasa dilim, ang ginagawa natin ay ang ginagawa pa nasa dilim ka dati, masama ang ginagawa mo. Pero ngayon ay nasa liwanag ka na, dapat ang ginagawa mo ay mabuti na. Mahirap po na sasabihin mo, ikaw ay Kristiyano na, nagsisimba ka tuwing linggo, pero yung Lunes hanggang Sabado, ano kaya ang buhay mo? Dati pa rin ba o bago na? Dahil hindi lang tayo dapat maging Kristiyano pag linggo, kundi araw-araw ng buhay natin dapat tayo maging ilaw, maging mabuting ehemplo sa mga tao na nakakita sa atin. Ito po yung alayunin natin. Pangatlo. Ano ang sabi ng pangatlo? Yan. Pangatlo po. Pamumuhay bilang liwanag. Paano po tayo mamumuhay na bilang liwanag? Dapat tayo ay merong katapatan, kabanalan sa ating paglalakad. Sabi diyan, katapatan at kabanalan ang paglalakad sa liwanag ay nangangahulugan ng pamumuhay sa katotohanan at pagtalikod sa kasalanan. Yan po yun. Kaya, yan po ang sabi ni Juan sa kanyang sulat sa 1 John 1:6-7. Ang sabi diyan, kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag at gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus ng Kanyang anak. Kaya yan po yung mga kapatid. Hindi dapat tayo maging linggo lang tayo banal, kundi dapat araw-araw ng ating buhay ay merong pamumuhay na may kabanalan. Kasi mahirapan tayong isama yung tatay natin, nanay natin, o asawa mo, o kaibigan mo, kung ang buhay mo ay ganun pa rin. Bito ko sasama niya, ay ganun pa rin. Chismosa pa rin. Naninira pa rin. Bito ko sasama dyan, wala namang pagbabago, ganun pa rin. Diba? Pero kung may pagbabago, madali mo silang maaakay. Diba? Ano pa sabi dyan? Ano pa? Pamumuhay bilang liwanag. Paghubog ng katangian. Colossians 3:12, masabi dyan, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal, at mga minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kaamuhan, at katiyagaan. Ayan. Yan po yung dapat nating ilagay sa ating mga buhay. Diba? Madali mahirap pinapagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, itong kababaang loob at kaamuhan at katiyagaan. Yan po yung mga karakter ng Panginoon na dapat na makita sa mga buhay natin. Para yung ating liwanag ay patuloy na nagniningning. Diba? Huwag tayong maging kanta ni Sharon Cuneta. Anong kanta niya? Bituing walang ningning. Gusto niyo ba yun? Kristiyanong walang ningning. Ano na? Wala nang ningning. Hindi na kumikinig. Diba? Dapat ang ating mga ilaw ay patuloy na
lumiliwanag. Di ba? Parang kanta ng mga bata. Di ba? Alam yung kanta ng mga bata? This little light of mine. Di ba? Ay, hindi ko kakantayin. Mga Sunday school This little light of mine, I will make it shine. Ang sabi diyan sa ating yung ginagawa po ng liwanag. Ano ba ang ginagawa ng liwanag ng ilaw? 'Di ba? Ang ilaw po ay ito ay pandisinfecta o disinfection. Tulad ng ilaw, liwanag na naglilinis ng ating buhay ay dapat magdala ng kalinisan at kaayusan sa mundong puno ng kasamaan. Sa madaling salita, ang pagiging liwanag ng Diyos ay hindi lamang isang posisyon, kundi isang aksyon. Ang maging kamay, paa at tining ng pag-ibig ng Diyos sa isang madilim ng mundo. Diba? Katulad ng asin. Diba? Ano bang purpose ng asin? Pang-alat, pang-preservative. Diba? Walang sa sobra. Kasi pag sumobra ka sa asin, ma-hospital ka. Kakaroon ka ng kidney stone, gallstone, alpha. Kakaroon ka nun. Pero dapat, light lang. Na, ang ilaw po mga kapatid, ito rin ay nagbibigay ng kayusan sa mundong puno ng kasamaan. Kaya tayo po yung maging paa, kamay, at ng pag-ibig ng Diyos sa isang madilim na mundo na punong-puno ng kasalanan. Kumusta po ang ating mga ilaw, mga kapatid, bilang iliwanag ng mundong ito? Kumukutita pa ba? O, kumusta na? Kaya nakakaalam kung ang ilaw nyo ay gumikinang pa ba o papatay na. Tingnan nyo yung mga ilaw nyo, ha? Di ba? May ilaw ba kayo? Yung kamukha sa BTS, no? Light stick. Hindi nang kailangan mahal yun. Tayo po ay ilaw ng mundong ito. Ano po ang ating dito, pangwakas? Sabi diyan, ang kahalagaan ng pamumuhay bilang tanglaw ng liwanag sa mundong puno ng kadiliman, tayo ay tinawag upang gabayan ang mga pagpalaga at turo ng kanilang panampalataya na nagsisilbing gabay at pinagmumulan ng pag-asa. Yan. Kaya tayo po ay may pag-asa tayo. Sa mga tao na ditiliman, bigyan po natin sila ng pag-asa dahil ito po ay galing sa Panginoon na binigay sa atin. Ano po yung ating aplikasyon? Sabi dyan. Sige, kuha na. Jocelyn. Okay na po. Okay. Ano po ang ating aplikasyon? Sabi diyan, yan. Malinaw ang pagsasabuhay ng katuruang ito sa magitan ng pagsalamin sa liwanag ng Diyos sa magitan ng ating mga kilos, salita ay maaari nating bigyan inspirasyon ang iba na hanapin ang kabutihan at biyaya ng Diyos sa kanilang sariling buhay. Ito ay isang panawagan na maglingkod sa iba ng mapagpakumbaba at ibahagi ang liwanag pag-ibig ng Diyos saan man tayo magpunta. Ayan. Tibayan yung ating ilaw. Saan man tayo naroon, dapat ay nahahayag ang ating pagiging ilaw ng Panginoon. Di ba? Kasi may mga Kristiyano o kanilang office, sa kanilang mga hindi kilala, hindi alam na sila pala ay Kristiyano, hindi halata. Di ba? Tagal ka lang Kristiyano, hindi mo sinasabi sa akin. Diba? Ano yung ating dito? Last na ating pagmumuni-munihan personal. Sa anong aspeto ng iyong buhay ang iyong liwanag ay nakikita ng iba? Yan. Sa aspeto ng buhay natin nakikita ang liwanag ng iba? Saan ka maaring lumiwanag ng mas maliwanag? Siguro sa mga madilim, di ba? Sa mga makasalanan. Paano sinasalamin ng iyong mga salita, kilos, ang pag-ibig ni Kristo sa iyong mga pag-usap at relasyon? Yan. Diba? Yan po yun. Ating gawa, yung ating kilos, yung ating salita, dapat tayo ay nagliningning, nagliliwanag sa ating mga buhay. Kaya, mga kapatid, kumusta po tayo? Na tayo ay pinili at hinirang upang magpaliwanag, ipahayag ang kanyang karangalan, gumawa ng mabuting bagay para layunin natin
para bigyan natin ng kasiyahan, kapurihan ng Panginoon. Di ba? Parang ano yun, walang pinag-iba sa mga magulang yan eh. Di ba? Mga anak na may, magulang na may anak, na pag alam niya, ay anak ni ano yan ah. Maganda yung ano yan, maganda yung ano yan, maganda yung pag-aalaga sa kanya. Di ba? Pero pag nalaman na, ay anak ni ano yan, bit ganyan. Anak ni ano yan. Kasi ganun din yung tatay niya eh. Di ba? Di ba? Kung anak tayo ng Diyos, dapat ang buhay natin na ipakita na tayo liwanag, anak ng Diyos. Kasi mera pag mali, anak ni Satanas yan. Kasi ginagawa niya, ganun pa rin eh. Di ba? Kaya, sabi natin na tayo ay anak ng Panginoon, at tayo ay tinawag ng mga ilaw at asin, dapat ipakita natin. Pagliwanagin natin ang ating ilaw. This little light of mine, I will make it shine. Di ba? Itong munting ilaw ko, pagliliwanagin ko ba o tatakpan? Ano gusto nyo? Tatakpan o pagliliwanagin? Yan. Pagliwanagin natin ang ating mga ilaw. Kumusta po ang ating mga ilaw? Sana nagniningning pa rin. Wala naman siguro yung bituin na walang ningning, no? Dapat wala rin Kristiyanong hindi nagniningning. Dapat patuloy kang nagbubloom. Patuloy kang nagliliwanag sa Panginoon. Na wala naman dito nagliliwanag eh. No, wala eh. Wala ditong yung walang buhok. Lahat naman may buhok eh, no? Kaya tayo po ay pinili ng Panginoon bilang liwanag ng mundong ito ng puno ng kadiliman. Dapat tayong magliwanag, mga kapatid. Yan po yung paalala sa atin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Dakalang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan. Nga na salamat na kami ay inyong natagpuan sa aming buhay ng punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasalanan, na kami inyong niligtas sa kadiliman, dinala sa liwanag. Tulungan mo kami na ang aming mga pagiging ilaw sa mundong ito ay patuloy po naming pagliwanagin ang ilaw na ito na inyong pong binigay sa amin. Tulungan mo kami na gawin ito na hindi, sa iyong biyaya lamang ito na aming magagawa. Hindi po namin ito kaya kung wala po kayo. Kaya kami yung gabayan, tulungan na maisagawa ito sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong salita, bagamat masakit, pero ito yung katotohanan na kami ang ilaw ng mundo ng ito na madilim. Salamat po itong aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus at sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen.